Mga katambay, mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong isang representative po ng Ilocos mga tambay. Ang presidential son ang first district po ng Ilocos Norte. Ang congressman po o representative ng first district ng Ilocos Norte ay katulad po ng kanyang ama. Ang kanyang ama po ay malinis. Wala pong bahid ng anumang korupsyon. Katulad po ng kanyang anak. Like father, like son, mga tambay. Nanindigan po ang representative po ng Ilocos na si Sandro Marcos na wala pong ghost project sa Ilocos. Walang ghost project, mga tambay. Wala! Kaya nga po malinis ng mga politiko ito. At wala pong anomalya. Walang korupsyon. Kahit ghost project, wala sa Ilocos, lalo-lalo sa District 1 na pinangungunahan at hawak ng isang mambabatas na si Sandro Marcos. Pakinggan po natin si Sandro Marcos, mga tambay. Ang napakahusay pong mga politiko sa ating bansa. Ang napakalilinis. Walang bahid korupsyon. Magmula sa kanyang lolo at sa kanyang tatay at ngayon magmula sa apo, mga kabayan. Pakinggan po natin si Sandro Marcos. Yes, ma'am. I'm proud to say actually the NBI came here last month. Kinausap ko na rin si Sec Vince Dizon. And even if it was not a requirement with the DPWH, ang sistema natin dito sa First District ay ang mga mayor ay kinakuusap ang mga kapitan. Ang mga kapitan na nagsasabi ano man ang mga prioridad sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga barangay, binibigay po nila in documented form para documented lahat, binibigay nila sa mayor for approval. And then yung mga ina-approve ni mayor, binibigay sa akin, and then I then submit it to the district engineer for validation. It then goes to the central office where it is then submitted to planning. But dito, sa Primero Distrito, may proseso po tayo kung paano man ang implementasyon ng mga iba't ibang proyekto. Of course, my job as a lawmaker is not just to make laws, but of course, ipaglaban din ang mga nangangailangan ng ating mga constituents in terms of projects. But in any case, everything is accounted for, everything is listed, and there is all the documentary evidence is all there. So I indicated to Sec Vince and whoever might be interested that maraming mga fake news ngayon, maraming mga umiikot. But my conscience is clear because I have nothing to hide. So people are more than welcome to check. Sir, yung mga flood control na nasira but not under your administration, sir, paano yung gagawin natin mga? Well, okay. I'm glad you asked that. Meron mga flood control na nasira lalo na sa Vintar. Those flood controls were implemented before I was congressman during the period of 2019 to 2022. Yes. Nakita ko yung line item dun itinayo lalo na dun sa not sa isik-isik sa Alcem. And kita, grabe. Because nung nasira, nakita mo yung loob, hollow siya. And I think that was a project from 2018, if I'm not mistaken, or 2019. So we will do everything we can to repair those flood control projects. Pero sa mga tao dyan na nagsasabi, proyekto ko yan, I want to make it clear, that is not my project. The first project that I had here were the solar lights. Nakailan bagyo na tayo? May nasira bang solar light? Wala pa. So, we make it a point here to make sure that everything, again, is accounted for and up to the standard that our Kakayalians deserve. Yan po mga tambay, ang pahayag po, walang ghost project at matalino at mahusay at sobrang galing ng congressman po ng First District ng Ilocos, ang anak po ng Pangulo, mga tambay. Malinis po sila dahil nga po sanay na sanay po sila maghugas ng kamay umano. Magiging malalaman naman po kasi ang totoo, mga tambay. Sa ngayon po kasi, mahirap pong paniwalaan ang investigasyon. Bakit?
sila ang bumubuo ng nag-iimbestiga eh. Yung ICI, hindi ba? Independent Commission nila yan eh. Hindi ba? At nga, nakita po natin, kinausap na raw po niya NBI, nag-imbestiga na, pati si Secretary ng DPWH na si Vince Dizon, ay kinausap niya na mga tambay, na malinis at walang bahid ng anomalya, korupsyon, pati ang flood control daw po, ay hindi niya proyekto. Sabi niya, mga tambay, ang tanong po natin mga tambay, at ang tanong po ng maraming Pilipino, gaano po kalaki ang nahawakan po ninyong budget, pondo sa inyong distrito? Yan po ang magpapatotoo na malinis po lahat ang proyekto at programa nyo na hindi nyo pinagkakitaan ng napakalaki number 1 ang komisyon o ghost project. Ang bilyong-bilyong nahawakan po yata ninyo. Lalabas naman po katotohanan kung talagang kayo ay malinis ang inyong mga proyekto, lalong-lalo sa inyong distrito. Hindi po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Lalabas po yan, Sandro, sa tamang panahon. Ang lahat po ay may tamang panahon. Sa panahon po kasi ninyo, nakita po ng mga Pilipino, ibang klase po, lalong-lalo po sa pagdadivert ng issue. Hindi po ba? At pumutok na po kasi, hindi ba? Ang mga diskaya ay nakakakuha rin ng maraming proyekto sa Ilocos Norte. Pinatotohanan po yan nung pilit po ngayong kinakasuhan na si Chavit Singson. At ayon din kay Chavit Singson, dokumentado na napakarami pong bilyon, daan-daang bilyon ang nakuha ng Ilocos Norte sa mga project, mga kababayan. Daan-daang bilyon. Pumapangalawa o pumapangatlo sa pinakamaraming bilyones, mga kababayan. Nangunguna ang Bulacan at hindi magpapadaig ang Ilocos Norte. At siyempre nahandyan pa rin yung sa tsuhin o sa pinsan ng Pangulo. Hindi po ba? Si Tambi. Hindi po ba? Kaya dito pa mga tambay, kahit po araw-arawin, magpaliwanag at magsalita si Sandro na malinis siyang politiko, malinis ang Ilocos, walang bahid ng korupsyon, walang ghost project, dokumentado lahat, makikita naman po yan sa tamang panahon. Congressman, Representative Sandro, darating ang panahon kung ano ang ginagawa niyong investigasyon na hirap ang administrasyon, nasiraan at hanapan ng korupsyon ang pamilya Duterte. Sana ganun din kayo. Pagdating ng tamang panahon, ang inyong mga proyekto ay kasing linis at katitibay ng proyekto sa Davao City. Hindi kaya? Malalaman po yan kung saan napunta ang pera ng taong bayan. At malalaman din po yan dahil mabubuksan po ang libro, ang budget, kung sino-sino nakahawak ng malalaking pera, ang insertion, at sobra-sobrang laki na pondo na nakuha ng bawat congressman o representative. Malalaman po lahat yan. Pag po, hindi na presidente ang tatay mo, Sandro Marcos. Mabubuksan lahat yan. Kamukha ng ginagawa nyo sa pamilya Duterte, kung paano nyo gawan umano ng issue, lalong-lalo sa korupsyon na sinasabi ninyo. Sa tingin nyo, pagka ang Vice President Sara Duterte ng Pangulo, ano kaya ang makikita naman sa inyo pagdating sa korupsyon? Wala kayang makikita? Lalong-lalo, ang ginawa ng 2025 national budget, ayon kay Congressman Ungab, 241 billion ang naisingit sa mga blanco sa 2025. At ubod dami ng insertion, mga kabayan, at extraordinary. Kontrolado nyo sa Kongreso, kayong makapangyarihan dyan, Sandro Marcos. Unbelievable. At alam ng mga Pilipino ang history ng pamilya mo. Ang history ng pamilya mo ay nasa Guinness Book of Record pagdating sa kaperahan umano. Hindi kaya? Kaya ngayon, Sandro,
malinis ka pa ayon sa'yo. Malinis ka. Wala kang bahid ng korupsyon, ghost project sa iyong panunungkulan. Ikaw ang may sabi niyan. Pero darating ang panahon, lalabas ang katotohanan, Sandro. Walang baho na panghabang buhay na maitatago. Mabaho yan, Sandro. Baka umalingasaw ang baho na tinatago mo umano. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Napakalinis mga tambay. Napakalinis ng Ilocos Norte. Unbelievable na itatago pa nila ang baho dahil sila pa ang nasa posisyon umano. Kaya nga po, pilit nilang pinababagsak yung magbubunyag ng baho nila umano. Hindi po ba yung nakakaamoy ng baho nila? Unang taon pa lang, siniwalat na ng Vice President ang maanumalyang korupsyon nila umano? Hindi po ba? Alam na alam ng Vice President Sandro ang mga sikreto ninyo umano at ang baho ninyo umano. Kabisado ng Vice President Sandro. Ngayon, malinis kang nakapagsasalita at talagang nangungutya ka pa. Fake news at marami nagpapakalat ng fake news. Ang tanong, fake news ba ang pagnanakaw magmula nung ang tatay mo naging presidente ng bansa? Fake news ba ang nakawan na mahigit 3 taong korupsyon sa gobyerno? Fake news ba yan, Sandro? Dinala na nga ng tatay mo sa kahihiyan ng bansa. Buong mundo, pinag-uusapan ng ating bansa na korap, magnanakaw ang nakaupo. Nakakahiya. Ang nagduro sa mga OFW natin mga kababayan sa katarantaduhan at kawalang hiyan ng mga magnanakaw na politiko na ang presidente tatay mo. Pero wala ka pa rin nagagawa, sinasabi mo na malinis pa rin kayo. Napagtatanggol mo pa ang bawat sitwasyon dahil kontrolado nyo lahat, pati yata ang men in uniform. Nagtatanong na si Kamanong, nagiging bulag at pipi at bingi. Lahat sila. Bakit kaya, Sandro? Bakit? Meron ba kayong ginagawang pampabulag sa mga ito? Nagtatanong lang po. Gaano kaya kalaki ang pampabulag? Yan po mga tambay, ang matapang at proud at nakapagsasabi na siya raw po at ang kanyang probinsya ay walang korupsyon at walang ghost project. At ang sinasabi po na mga issue na mga flood control doon na mga nasira ay hindi raw niya proyekto. Ang tanong, ano ang mga proyekto mo? Na bilyon-bilyon yata ang hinawakan mo. Ano kaya? At kailangan ma-audit yan. Ma-audit po lahat yan sa tamang panahon, Sandro. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po mga tambay sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat din po sa inyo. Thank you po. At yung dasal at panalangin po natin, magkaisa po tayo na panalangin po natin ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang ating dating Pangulo na maingatan po sila sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At makalabas na po siya sa lalong mabilis at makauwi po sa ating bansa. Siyempre po mga tambay, maraming salamat po sa mga dasal po ninyo. Thank you po. At magdasal din po tayo para po sa ating kaligtasan at sa ating buong sambahanan. Thank you po mga tambay. Muli, maraming salamat po. At ingat po tayo. At content taste na lang po. At hindi naman po magtatagal sila ng forever. Lagi pong may katapusan, lalong-lalo po ang kasamaan. Hindi po ba? Ingat po mga tambay. Paalam. Bye-bye.